Isang masaya at masaganang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Malugod po akong sumusulat sa inyo ngayon upang maibahagi ang kwento namin ng aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nanding. Sa kasalukuyan, ako po ay 72 taong gulang na. Isang lolo na sa aking mga apo. Ang totoo niyan, nagpapatulong lamang ako sa aking apo ngayon sa pagsusulat at pagpapadala ng liham na ito dahil isa rin siyang masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Siya rin po ang nagpilit sa akin na ibahagi sa inyong channel ang aking kwentong kababalaghan. Musmus pa lamang ako nang mangyari ang kwentong ito. Ang aking ama na si Asyong ay nasa higit 20 taong gulang pa lamang noon. Maaga kasi silang nagsama ng aking ina na si Flordelina. Ako po ang panganay sa aming magkapatid at sumunod sa akin ay si Nena na nooy 2 taong gulang pa lamang. Laging bitbit ni nanay si Nena. Samantalang ako naman ang laging kasama ni tatay sa bukid upang mag-ani. Bagamat 8 taong gulang pa lamang ako noon, gusto ko nang tumulong sa aming pamilya. Sa sinasakahang lupa ng aking ama, marami rin siyang mga kasamahan. May ilan sa kanila na may dalang mga anak. Binatilyo, dalagita, at kung minsan ay kasing edad ko rin. Ito na ang aming nakagis ng hanap buhay at kahit bata pa lang ako, natanggap ko ng ito rin marahil ang magiging trabaho ko hanggang sa ako'y tumanda. Isang mainit na araw noon nang dumating ang isang jeep na punong-puno ng iba't ibang kagamitan. Bumaba mula rito ang isang babae na agad na naging sentro ng aming atensyon. Misteri, sa murang edad ko pa lamang, batid ko na ang kaibahan ng maganda sa hindi at tunay ngang napakaganda ng babaeng yun. Bukod sa kanyang kaakit-akit na itsura, kapansin-pansin din ang mga gamit at kasuotan niya. Halatang hindi pangkaraniwan. Nagpatulong siya sa driver ng jeep na magbitbit ng kanyang mga bagahe. Diretso silang nagtungo sa isang lumang kubo na matagal nang walang nakatira. Ang kubong iyon ay dating tahanan ni Ka Erning. Pero nang sumakabilang buhay siya, ang kanyang mga anak na mas matanda pa kina nanay at tatay ay lumuwas sa Maynila kasama ang kanilang ina upang doon na lamang manirahan at maghanap ng trabaho. Mula sa aming kinatatayuan sa palayan, kitang-kita namin ang pagdala nila ng mga gamit sa bahay. May maliliit na aparador, mga kahon, mga banga at plato na kanilang iniahon. Napansin kong pati mga magsasakang kasama namin, kasama na si tatay, ay natulala rin habang pinapanood ang bagong lipat. Aba, sino ba naman ang hindi mapapatingin? Napakaganda ng babaeng yun at nariyan siya sa harap namin. Pagtapos ng araw na yon, naglakad na kami pauwi sa aming munting kubo. Ang aming tahanan, Misteri, ay nasa dulong bahagi ng aming lugar. Sa likod ng aming bahay ay maraming punong kahoy at damuhan at
at wala nang ibang nakatira pa sa parte ng lugar na yun. Kaya naman kahit papano ay napakatahimik doon at sobrang presko. Balita ko, may bago tayong kapitbahay ah. Oo. Dumating lang kanina sa dating bahay ni Ka Erning. Oo nga daw eh. O ano, kamusta naman? Anong kamusta naman? Eh di ano pa, nagandahan ka. Balita ko, tulala daw kayong lahat eh. Natulala lang naman kami dahil ngayon lang ulit nagkaroon ng bago dito sa atin. Kunwari ka pa. Eh sabi sa akin ni Ising, laglag pa nga pa daw kayo sa sobrang pagkamangha. Ay naku, kung ayaw mong maniwala, edi wag. Kita ko pa na bumubulong-bulong si nanay noon. Misteri, kahit kasi dati pa, selosa na talaga ang mga kababaihan. Hindi na iiba sa mga kababaihan ngayon. Nung tumanda ako, doon ko lamang lubos na naintindihan ang salitang selos. Napapansin ko lang na madalas silang magtalo nang dahil sa ibang babae. Dahil sabi ni nanay, mahilig daw talaga sa maganda si tatay. Lumipas ang ilang araw. Naglalaro kami ng aking kapatid at nagluluto naman si nanay ng tilapia nang may kumatok sa aming pintuan. Pinagbuksan ni tatay ang kumakatok at lahat kami nagulat kung sino ito. Yung babaeng bagong lipat. May dala itong isang tasa ng ulam at mukhang bagong luto ito. Magandang gabi sa inyo. Ako yung bagong lipat dun sa isang bahay sa bungad. Eto nagdala ako ng ulam. Nabigyan ko na rin yung ibang kapitbahay natin. Iniabot ng babae ang ulam at kinuha naman ito ni tatay. Sinali ni nanay ang ulam sa aming mangkok at nakita kong tinola pala ito. Paboritong ulam namin ni tatay. Matapos nun ay agad ibinalik yun ni tatay sa babae. Salamat ha. Nag-abala ka pa. Teka, hindi pa namin alam ang pangalan mo. Ako si Adorasyon, pero tawagin niyo na lang akong Dory. Ako nga pala si Mauricio at ito naman yung aking asawa na si Flor. Ito naman yung mga anak namin, si Nanding at Nena. Kinagagal ako kayong makilala. Sana maging maayos ang pagsasamahan natin bilang magkakapitbahay. Sige, mauna na ako ha. Salamat ulit sa dala mong ulam. Ingat. Pagkaalis nito ay nakita ko agad ang himutok sa mukha ni nanay. Hindi maikakaila misteri na maganda rin naman si nanay. Pero sadyang mas bata, mas makinis at mas kaakit-akit ang mukha ni Ate Dory. Dahilan para lalo pang mainis si nanay. Mauricio ka dyan. Asyong ang tawag namin sa'yo, di ba? Bakit hindi yun ang pinakilala mo sa kanya? Ngiting-ngiti ka pa dyan? Ito naman, nagmamagandang loob lang yung tao. Ikinagalit mo pa. Mabuti pa, kainin na natin tong tinola. Mukhang masarap Talaga ba? Mukhang masarap. Di sa kanya ka nakukuha ng pagkain araw-araw ang sabi ko, mukha lang masarap. Pero nasisiguro ko na hindi. Siyempre, mas masarap ang luto mo. Ay nako, akin na nga yung tilapia. Yan ang mas gusto ko. Mga anak, kayo na lang ang kumain ng tinola. Yay! Paborito ko yan! Tay, salamat po! Isang araw sa palayan, habang tirik ang araw at abala ang mga magsasaka sa pagtatrabaho, nagkaroon ng usapan tungkol sa bagong lipat na kapitbahay na si Dory. Magkausap noon ang mga magsasaka na si Kuya Dario at Aling Nita.
Si Kuya Dario ay isang matipuno at malaking bulas na magsasaka. May katamtamang tangkad at laging may ngiti sa mga labi niya. Si Aling Nita naman ay isang maliit na babae na may tipikal na Pilipinang itsura. Alam mo, Dario, napapansin ko na talaga na si Dory panay ang pamigay ng pagkain sa mga kapitbahay. Kung hindi ulam prutas ang tinapay ang pinapamigay. Oo nga eh. Pero baka naman galing siya sa mayamang pamilya. Kaya marami siyang pagkain na pwedeng ipamigay. Kung mayaman siya, bakit naman dito pa sasakahan niya na piling manirahan? Ang dami-dami namang magandang lugar. Malay mo, hilig niya talaga yung simpleng buhay. Baka gusto niya talagang tumira sa ganitong klaseng lugar. O baka naman may negosyo siya na malapit dito. Teka, bakit parang pinagtatanggol mo siya? Ano ka, abogado niya? Ay nako, sasabihin ko nga sa asawa mo na bantayan ka. Hala, Ate Nita naman oh. Ikaw ang nagbukas ng usapan tungkol sa kanya. Sinagot ko lang naman yung mga tanong mo. Basta, mag-iingat ka. Baka mabingwit ka ni Dory at maagaw ka sa asawa mo. Naririnig ang tawanan ng ibang mga magsasaka dahil sa usapan ng dalawa. Ang usapan tungkol kay Ate Dory ay naging paksa ng maraming spekulasyon at inggit sa komunidad, lalo na sa mga kababaihan na nag-aalala sa kanilang mga asawa. Isang hapon, isinama ako ni Nanay sa bahay ng aming kapitbahay na si Aling Oring. Si Nanay kasi ang nagtahi ng kurtina para sa kanilang sala at kwarto. Sa simpleng bahay ni Aling Oring, abala silang nag-uusap habang inaayos ni Nanay ang kurtina. Ang ganda ng pagkakagawa mo, Flor. Kapag nakabili ako ng bagong tela, magpapatahi ulit ako sa'yo, ha? Gusto ko naman ay damit para kay Elena. Oo naman ho, magsabi lang kayo. Patapos na rin yung kobre kamang pinapatahi sa akin ni Maring Hilda. O siya, sige. Simple lang naman ang gusto ko. Formal, pang-uniforme para sa trabaho niya. Nakakatuwa naman ho si Elena. Mabutit nakahanap agad siya ng trabaho kahit kakatapos lang niyang mag-graduate. Mas lalong gaganda yung buhay niyo. Nako, magdilang anghel ka sana. Natutuwa na rin ako na may teacher na sa pamilya namin. Akala ko puro magsasaka at tindera lang ang kahantungan namin. Maya-maya lang, dumating si Ate Elena. Bit-bit ang mga pinamili niya mula sa talipapa. Magalang itong nagmano kay Aling Oring at binati rin kami ni Nanay. Tumungo siya sa kusina upang ayusin ang kanyang mga pinamili. Palabas na sana kami ni Nanay sa bahay nila nang biglang dumating si Ate Dory. May dala siyang basket na puno ng iba't ibang prutas. Aling Oring, mga prutas po para kay Elena. Ay, maraming salamat, Dory. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pero, para saan ba ito? Wala namang sakit si Elena. Ay wala naman po. Para lang po masigurong masustansya yung kinakain niya. Lalo na para maging masigla yung bata sa sinapupunan niya. Nagkatinginan si Aling Oring at si Nanay. Parehong nagulat sa narinig. Agad namang tinawag ni Aling Oring si Elena mula sa kusina. Bakas ang kaba at pagtataka sa mukha nito. Elena, totoo ba ang sinasabi ni Dory? May dinadala ka bang bata? Nay, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Pangako, pagkapanganak ko,
Magtatrabaho akong mabuti para tustusan kayo at ang magiging anak ko. Anak, bakit itinago mo ito sa amin? Napakasakit na sa iba pa namin malalaman ang kalagayan mo. Handa ka naman naming tanggapin anuman ang mangyari. Natakot lang po ako, Nay. Patawad. Napag-alaman namin na si Kuya Rex, isang tricycle driver sa lugar, ang ama ng dinadala ni Ate Elena. Matagal na pala silang magkarelasyon pero lihim nilang itinatago ito sa lahat. Nang malaman ang balita, napagdesisyon na nilang magpakasal at magsama para sa kanilang magiging bagong pamilya. Laking pagtataka naman ni Aling Oring at Nanay kung paano nalaman ni Ate Dory ang lihim na ito. Ayon kay Ate Elena, wala siyang pinagsabihan ni isang tao tungkol sa kanyang kalagayan. Kinagabihan, habang nagluluto si Nanay ng aming hapunan, napansin niya na kulang na ang panggatong. Agad niyang binalak lumabas upang maghanap kahit ng maliliit na kahoy sa likod bahay. Pero bigla siyang pinigilan ni Tatay. Ako nang maghahanap ng kahoy. Magsisibak na rin ako para may magamit tayo bukas. Aba, ang sipag mo naman ata ngayon. Dati-rati, lagi kang tinatamad. Kesyo malamok o madilim na. Kahapon nga, bigla kang nagsalansa ng mga kalat sa likod bahay. Himala. Ipagpatuloy mo na lang yung pagluluto mo dyan para mabilis tayong makakain dahil gutom na ako. Napatitig si Nanay kay Tatay habang ito'y lumabas ng bahay. Parang nagtataka pa rin siya sa biglaang pagiging masipag nito. Napansin ko rin yun, pero hindi ko gaanong binigyang pansin dahil abala rin ako sa paglalaro ng tansan sa aming maliit na mesa. Medyo natagalan nga si Tatay noon sa pangunguha ng kahoy. Noon kasi misteri, ang paraan ng pagluluto namin ay gamit ang panggatong dahil hindi pa uso noon ang mga kalan na degas tulad ngayon. Malamig ang simoy ng hangin at madilim na sa labas, kaya't karaniwan, iniiwasan ni Tatay ang ganitong gawain sa gabi. Pero ng oras na yon, kakaibang sigla ang ipinapakita niya. Tila ba may ibang dahilan sa likod ng kanyang biglang kasipagan. Isang umaga, kakagaling lang ni Nanay sa eskwelahan. Si Nanay kasi ang naghahatid sundo sa akin kasama ang kapatid kong si Nena. Araw-araw ganito ang naging routine namin. Magluluto muna si Nanay, tapos susunduin niya ako sa eskwelahan. Uuwi si Tatay at sabay-sabay kaming kakain ng pananghalian. Pagkatapos nun, magpapahinga lang si Tatay ng kaunti bago bumalik sa sakahan at kadalasan doon ay sinasama niya nga ako. Pero nakahain na si Nanay sa lamesa, wala pa rin si Tatay. Umiiyak na si Nena dahil gutom na, kaya't sinimulan na siyang subuan ni Nanay. Ako naman, natatakam na sa aming ulam na ginataang sitaw, pero hindi pa rin kami makapag-umpisa dahil hinihintay namin si Tatay. Sumilip si Nanay sa bintana at tinawag ang aming kapitbahay na si Aling Melba. Melba, pasensya ka na ha. Tanong ko lang kung nakauwi na ba si Orlan. Wala pa kasi si Asyong eh. Oo, kanina pa. Tapos na nga kaming mananghalian. Hayaan mo, itatanong ko sa kanya kung pauwi na rin si Asyong. Ay, wag na. Parating na rin siguro yun. Akala ko lang kasi baka may problema sa sakahan kaya hindi pa nakauwi. Bigla namang nag-iba ang tono ni Aling Melba. Nga pala, Flor. Nung isang gabi, nakita kong lumabas mula sa likod bahay niyo si Dory.
Nagtataka nga ako kung anong ginagawa niya roon, lalo na't wala na bang ibang bahay doon. Oo nga no, ano naman ang aatupagin niya roon? Puro puno at damo lang naman doon. Baka nanguha lang ng panggatong. Siguro nga, pero nakakapagtaka lang. Hindi rin nagtagal, dumating na si tatay. Napag-alamanan naming pinakain pala sila ni Ate Dory ng kakanin kasama ang ilang magsasaka. Kitang-kita ko ang ngit-ngit sa mukha ni nanay nang marinig yun. Talagang pinaghintay mo kami sa tanghalian oh. Wow, kumain ka na? Hindi mo man lang naisip na may naghihintay sa'yo rito? Pasensya na nga eh. Hindi lang ako makatanggi kanina kasi nasa platito na yung kakanin. Nahiya naman kaming biglang umalis. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka, Asyong ha. Makikita mo talaga. Ano na naman yun? Grabe naman. Duda agad. Kumain lang ng kakanin eh. Inirapan ni nanay si tatay. Ramdam ko ang selos niya kay Ate Dory. Alam ko rin na may namumuong pagdududa sa kanya, pero pilit lang siguro niyang isinasantabi yun. Pagsapit ng madaling araw, nagkagulo ang aming mga kapitbahay. Pasigaw na humihingi ng tulong si Aling Oring, tila naghihisterikal na. Pinapakalma siya ng mga kapitbahay para makapagsalaysay ng maayos. Ayon rito, nakarinig siya ng kaluskos sa paligid ng kanilang bahay at may mga yabag sa kanilang bubong. Nagmamatsyag daw ang aswang, lalo na't buntis si Ate Elena. Mabuti na lang at mababaw ang tulog ni Aling Oring kaya't narinig agad niya ang kakaibang kaluskos bago pa mahuli ang lahat. Hindi ako pwedeng magkamali! Tunog ng aswang iyon! Pinag-iinteresan na ang anak ko dahil sa bata sa sinapupunan niya! Halos lahat ng kapitbahay namin ay nasa labas na noon. Kasama kami ni nanay at tatay. Kami namang mga bata, para bang nag-enjoy pa sa mga oras na yon. Naglaro kami at nagkwentuhan. Para bang bagong taon o Pasko sa bihirang pagkakataon, nagising kami ng madaling araw. Habang nag-uusap-usap ang mga matatanda, napansin namin si Ate Dory na papalapit. Suot niya ang manipis niyang duster at may balabal na kulay pink na may disenyong mga bulaklak. Kinausap niya ang aking mga magulang. Anong nangyari? Anong meron? May narinig daw na kaluskos si Aling Oring. Nag-aalala siya para sa anak niya. Nakakatakot naman. Paano ako sa bahay? Mag-isa lang ako. Wala ka namang dapat ikabahala. Natakot lang naman sila kasi nagbubuntis si Elena. Pero paano kung hindi lang buntis ang pakay ng aswang? Baka pati bata, matanda o dalagang tulad ko. Huwag kang mag-alala. Andito lang kami kung kailangan mo ng tulong. Napatingin ng masama si nanay kay tatay. Halatang nagngingit-ngit na naman ito. Tinawag na rin ako ni nanay para bumalik kami sa bahay at matulog. Natulog kami nang malamig ang pakikitungo ni nanay kay tatay at hindi niya kinikibo ito. Makalipas ang ilang araw, naging tahimik naman ang aming baryo. Bantay sarado si Ate Elena ng kanyang ina at mga pinsang lalaki. Matagal na kasing iniwan si Aling Oring ng kanyang asawa na sumama sa iba. Ilang taon na ang nakakalipas. Kaya't napilitan silang humingi ng tulong sa ibang kamag-anak. Ayaw naman sana ni Ate Elena na makaabala, pero wala siyang magagawa. Si Kuya Rex naman, na ama ng dinadala ni Ate Elena,
ay hindi pa rin nakatira sa kanila. Abala ito sa pag-ayos ng kanilang kasal at kasabay noon ay naghahanap ng mas maayos na trabaho. Pero Misteri, akala namin naging maayos na ang lahat. Pero ilang araw lang ang nakalipas, isang karumal-dumal na krimen ang yumanig sa aming baryo. Di kalayuan sa palayan, sa masukal na talahiban at maputik na bahagi, natagpuan ang bangkay ng isang dalaga. Isa itong dayong pamangkin ng isa naming kapitbahay. Marami ang nag-isip na baka biktima siya ng panghahalay, pero ayon sa investigasyon, wala raw anumang bakas ng ganoong karanasan. Ang mas nakakagulat, matinding galit raw ang dahilan ng karumal-dumal na sinapit nito. Wasak at gutay-gutay ang kanyang katawan at nawawala ang ilan sa kanyang mga laman loob. Dahil dito, nagkagulo ang baryo. Maraming bulong-bulungan sa paligid. Hindi kumbinsido ang karamihan na isang tao lamang o karaniwang killer ang may gawa nito. Naniniwala silang konektado ang insidente sa mga kaluskos na narinig kina Ate Elena. Isa daw itong nilalang, isang aswang misteri. Sa unang pagkakataon noon, nakarinig ako ng kwento tungkol sa nilalang na ito. Ayon sa mga matatanda, isa raw itong nakakatakot at mabangis na nilalang. Wala raw itong awa sa pagpatay ng tao upang kainin at busugin ang sarili. Walang pinipiling biktima, bata man o matanda. Pero ang paborito nitong kainin ay ang mga sangkol sa sinapupunan. Nagpapanggap raw itong ordinaryong tao sa umaga at nagbabagong anyo sa gabi. Habang nakikinig kami ng mga kalaro ko sa kwento ng mga matatanda, naninindig ang aming balahibo. Nakakakilabot ang ideya ng isang nilalang na namumuhay kasama namin sa baryo. Pero hindi namin alam kung sino ito. Isang araw ng Sabado, maaga akong nagising dahil sa lakas ng iyak ni Nena na humihingi ng gatas. Bumangon ako at nakita ko si Nanay na nagwawalis sa tapat ng bahay. Bigla namang lumabas si Tatay mula sa likod bahay, pawisan at nakahubad ang pang-itaas. "Oh, saan ka galing? Hindi kita napansing lumabas ah." Nagsigalang ako sa likod. Ang dami na kasing tuyong dahon. Pag natapos ka sa winawalis mo, tawagin mo ko para masigaan na rin yan. Pagkatapos magsalita ni Tatay, pumasok na agad ito sa bahay. Nanatiling tuloy-tuloy si Nanay sa kanyang pagwawalis habang ako naman ay naupo. Iniisip kung ano ang gagawin ko sa maghapon. Maglalaro ba o bibili ng candy? Maya-maya lang, biglang humangos si Nanay papasok sa bahay. May hawak itong isang bagay na agad kong nakilala. Ang balabal na kulay pink na may disenyong bulaklak. "Asyong! Asyong!" Oh, bakit? Anong nangyari? Napano ka? "Walang yakang lalaki ka?" Sabay tulak ni Nanay kay Tatay. Halatang galit na galit si Nanay. Nanginginig pa ito habang si Tatay naman ay nanlaki ang mga mata sa pagtataka. Aray naman, Flordelina. Ano bang problema mo? "Ano to? Ano tong nakita ko sa bakura natin?" Ibinandera ni Nanay ang hawak niyang balabal na walang duda
na pagmamay-ari ni Ate Dory. Oh, ano yan? Anong meron dyan? Nagmamaang-maangan ka pa no? Alam kong balabal na to. Ito yung gamit ni Dory. Kaya pala palagi kang nasa likod bahay. Doon siguro kayo nagkakalantarian ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong kinakalantari. Huwag ka nang magdahilan, Asyong. Nakita rin ng kapitbahay natin na galing sa likod bahay si Dory. Sinasabi ko na nga ba, taksil ka. Buong akala ko matino ka, pero gagaya ka rin pala sa iba. Manluloko. Flor naman, hindi totoo yung iniisip mo. Wala kaming ginagawa nung Dory na yun o kahit sinong babae pa. Malinis ang konsensya ko. Maniwala ka naman sa akin. Pero paano mo mapapaliwanag yung pagpunta-punta ni Dory sa likod? At saka, itong balabal. Sino pinupuntahan niya doon? Multo? Aba, mali ko sa kanya. Wala naman akong kinalaman doon. Hindi ko nga siya nakakausap eh. Tinalikuran ni nanay si tatay. Halatang hindi kumbensido sa mga sagot nito. Naiwan naman si tatay na tulala. Malalim ang iniisip at halata pa rin ang pagkabigla sa mga nangyari. Isang madaling araw at ginising ako ni nanay. Pupungas-pungas pa ako at nagtataka kung bakit oras ng gabi ay pinapabangon niya ako. Nanding, ang tatay mo, nakita mo ba? Hindi po, Nay. Hindi ba kanina magkakasabay pa tayong humiga at natulog? Yun nga eh, kaya nga nagtataka rin ako. Bakit wala siya sa higaan? Lintik na lalaking yan. Oras ng gabi yata eh, nakikipagtagpo sa babae niya. May idudugtong pa sana si nanay nang makarinig kami ng yabag sa damuhan. Biglang naningkit ang kanyang mga mata. Halatang may binabalak. Saglit siyang tumingin sa natutulog kong kapatid bago binalik ang tingin sa akin. Halika nak, samahan mo ko. Huhulihin natin sa akto yung damuho mong tatay at yung babae niya. Agad naman akong tumayo, handang sumunod kay nanay. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Maingat na isinara ni nanay ang pinto upang hindi makagawa ng ingay. Ayaw niya kasing magising si Nena at mapurnada pa ang plano namin. Umikot kami sa likod bahay. Wala kaming makita sa simula kundi ang mga malalaking puno at damo. Bahagya nga akong natakot noon, Misteri. Mahangin kasi at napakadilim. Ang tanging liwanag lang namin noon ay ang bitbit ni nanay na flashlight. Hindi niya nga tinotodo ang pag-ilaw. Baka makita kami kung nasan man si tatay. Naglakad pa kami papunta sa mas masukal na bahagi hanggang napahinto bigla si nanay. Nagtago kami sa likod ng isang puno. Pinatay ni nanay ang flashlight at nakita namin si Ate Dory. Nasa gitna siya ng malalaking puno na sisinaga ng liwanag ng buwan. Sinasabi ko na nga ba? Pabulong na sabi ni nanay. Hindi ko talaga mapapatawad ang tatay mo. Bukas na bukas, palalayasin ko yan, tignan mo. Pero, Nay, wala naman po si tatay dito. Nasaan kaya siya? Baka kumuha ng gamit nila. Kumot o kung ano man. Tignan mo si Dory, mukhang naghahanda na. Teka, hindi ka pwedeng tumingin. Takpan mo yung mga mata mo. Pinatakip ni nanay ang aking mga mata dahil nagsisimula ng maghubad si Ate Dory. Bumagsak ang blouse niya sa lupa. Kahit takpan ko ang mga mata ko, may maliit akong siwang sa pagitan ng mga daliri dahil sa matinding kuryosidad.
Pero hindi sa malisyosong paraan, Misteri. Pakiramdam ko kasi noon may halong kababalaghan sa ginagawa ni Ate Dory. Naglabas ito ng garapon. Binuksan niya ito at kumuha siya roon at marahang nagpahid sa kanyang katawan. Dahil sa madilim at malayo kami sa kanya, hindi namin parehas maaninag kung ano ba yung pinapahid niya. Para bang malagkit na mantika. Napahigpit ang hawak sa akin ni Nanay at nakita kong nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Kung kanina ay nagagalit siya, ngayon, Misteri, sobrang seryoso at may halong takot sa mukha niya. Umalis na tayo, Nak. Nay, bakit po? Delikado tayo. Mamaya ko na ipapaliwanag. Kailangan nating humingi ng tulong. Habang nagsasalita si Nanay, hindi umaalis ang paningin namin sa ginagawa ni Ate Dory. Kitang-kita namin na nag-iiba ang kulay ng kanyang balat. May mga lumilitaw na buto sa kanyang likuran. Umaalsa yung likod niya at para bang may lumalabas sa kanyang likuran. Patusok, Misteri, at hindi ko maipaliwanag. Parang buto na may kakaibang korte. Habang umaangat ito, nagiging hugis, pakpak. Di ko alam kung nasasaktan ba si Ate Dory sa nangyayari sa katawan niya noon. Panay ikot ng kanyang ulo at sa tuwing mapapaling ang mukha niya sa gilid, naaaninag ko ang mukha niya na nagbago rin ang itsura. Yung ilong niya, parang nagmukhang ilong ng paniki. Naging pataas ang butas at lumaki. Nangapal din ang bandang nguso niya at umusli, kaya mas kita mo yung mga tusok-tusok niyang ngipin. Nay, anong nangyayari kay Ate Dory? Pabulong kong tanong kay Nanay. Nak, aalis tayo rito ha, pero ipangako mo, wag na wag kang gagawa ng ingay. Bakit, Nay? Ano po bang nangyayari? Nak, alam mo ba yung mga kwento? Di ba yung mga kinuwento namin sa'yo? Yung aswang na gumagala. Mukhang si Dory yun. Isa siyang manananggal. Nakita namin ang pag-alsa ng kanyang likod. Dahan-dahang lumitaw ang mga pakpak. Matutulis, parang pakpak ng paniki, pero sobrang laki, Misteri. Nanatili kaming nakatago at tahimik habang si Nanay ay mahigpit ang hawak sa aking mga kamay. Handa na sana kaming tumalikod at lumayo sa lugar na yun. Pero sa di inaasahang pagkakataon, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa likuran, malapit sa aming bahay. Flor! Nanding! Nasa na kayo? Napako kami sa aming kinatatayuan. Parang yumanig ang buong paligid sa lakas ng boses ni Tatay. At ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw, dahilan para mapatingin ang manananggal sa direksyon namin. Ang kaba ko nun, Misteri, bumalot sa buong katawan ko. Pakiramdam ko, nakita niya kami. Agad akong hinatak ni Nanay at hindi na ito nag-aksaya ng oras. Dali anak! Takbo! Huwag kang bibitaw sa akin! Kahit nanginginig ang aking mga binti, pilit kong tinumbasan ang bilis ng takbo ni Nanay. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko ang lupang basa at ang mga damuhan
na tila ba humahadlang sa aming pagtakbo. Naririnig namin ang malalakas na pagaspas sa likuran. Ang pakpak ng manananggal. Bumilis lalo ang tibok ng aking puso. Lumingon ako ng bahagya at nakita ko ang nakakatakot na anyo ng manananggal. Lumilipad patungo sa direksyon namin. Ang kanyang pakpak ay nakakatakot na napakalaki. Ang kanyang mata misteri, nagliliyab sa dilim at titig na titig sa amin. "Huwag kang lilingon, anak! Takbo lang!" Kita ko si tatay na nakatayo sa harapan ng bahay. Hawak ang isang malaking itak. Ang kanyang mga mata puno ng takot at pagtataka. Pero halatang pilit siyang nagpapakatatag. Alam niyang nasa kanya ang responsibilidad na proteksyonan kami. Sa itaas, kitang-kita namin ang manananggal na palapit na ng palapit. Flor! Nandig! Anong nangyayari? "Si Dory! Siya yung manananggal!" Winasiwas ni tatay ang itak niya sa ere. Pero hindi sapat ito para maabot ang aswang at patuloy itong lumilipad sa itaas. Pumasok na kayo sa loob! Ako nang bahala rito! "Halika na! Pumasok ka na rin! Delikado ka dyan!" Kailangan kong itaboy muna tong aswang na to! Bilis! Si Nena! Mag-isa lang sa loob! Agad kaming pumasok ng bahay. Si nanay, nanginginig sa kaba. At ako, hindi alam ang gagawin. Sa loob ng bahay, umiiyak si Nena, dahilan upang lalo kaming mataranta. Wala kaming ideya kung paano hihingi ng tulong. Wala pang telepono noon at tila napakalayo ng mga kapitbahay sa mga oras na yon. Habang nananatili kami sa loob, isang nakakakilabot na sigaw ang biglang narinig namin mula sa labas. "Diyos ko! Anong nangyari sa tatay mo?" Nay, tulungan po natin si tatay. "Anak, bantayan mo ang kapatid mo, ha? Huwag na huwag mo siyang hahayaang mawala sa tabi mo. Naintindihan mo?" Tumango lamang ako kahit nanginginig sa takot. Agad namang tumayo si nanay at naghanap ng pwedeng ipanlaban. Napansin niya ang kutsilyo sa kusina. Sabay naglagay ng asin sa bulsa. Walang pag-aatubiling binuksan niya ang pinto at dahan-dahang lumabas. Hindi ko na alam ang eksaktong nangyari sa labas ng mga oras na yon, misteri. Ang tanging nagawa ko lang ay magdasal habang yakap-yakap ang umiiyak kong kapatid. Ang bawat minuto'y tila mas tumatagal habang pinapakinggan ko ang tunog ng mga kaluskos at sigawan mula sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumukas ang pinto. Si nanay, akay-akay si tatay na duguan ang damit at mukhang sugatan. Agad akong tumakbo upang tulungan sila. "Nak, kumuha ka ng tubig at basahan. Dalian mo." Habang inaalalayan si tatay, napansin ko ang kanyang hirap sa paghinga. Sa kabila ng kanyang sugat, alam kong pinalad pa rin siyang makaligtas. "Ano ka ba naman, Asyong? Ano ba kasing ginagawa mo sa oras ng gabi?" Napagkasunduan naming mga magsasaka na magronda sa gabi. Gusto kasi naming proteksyonan ng baryo natin. Hindi ko na nasabi sa inyo dahil ayokong mag-alala kayo. Sa kabila ng takot na naramdaman ko noon, mas nangibabaw yung paghanga ko kay tatay. Alam kong ginawa niya yon para sa amin, para sa aming lahat.
Asyong, patawarin mo ko kung masyado kitang pinagdudahan ha. Akala ko kasi pagpapalit mo na ako sa iba. Wala ka namang kasalanan, Flor. Naintindihan ko kung bakit ka nagduda. Pero gusto kong malaman mo, wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita ipagpapalit kahit na lagi mo kong sinusungitan. Salamat at ligtas ka. Hindi ko alam ang gagawin namin kung may masamang nangyari sa'yo. Napangiti ng bahagya si nanay pero hindi pa rin maitago ang pag-aalala sa kanyang muka. Napabuntong hininga siya habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Nang gabing yon, matapos ang nakakakilabot na engkwentro, tahimik na bumalik ang aming pamilya sa loob ng bahay. Sa kabila ng takot, naging mas mahigpit ang yakap ni nanay kay tatay. Nagpapasalamat sa Diyos na buhay ito at ligtas. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong ang mga nakakatanda sa baryo upang talakayin ang nangyari. Ang bawat bahay ay nilagyan ng buntot pagi, bawang at asin bilang pananggalang laban sa mga aswang. Bukod rito, nag-organisa ang mga kalalakihan ng isang grupo para sa gabi-gabing pagroronda. Sa kabila ng takot na iniwan ng manananggal, nagkaisa ang buong baryo upang protektahan ang isa't isa. Mula noon, Misteri, hindi na muling nakita pa ang manananggal. Parang bula itong naglaho matapos ang gabing yun. Si tatay, bagamat may mga sugat, ay unti-unting gumaling. Pinahinga siya ng ilang linggo pero nanatili siyang alerto. Hindi na niya hahayaan na malagay ulit sa kapahamakan ang kanyang pamilya. Si nanay naman ay mas naging maunawain at maalaga kay tatay. Hindi na muling sumagi sa isip niya ang alinlangan o selos. Sa halip, mas pinatibay pa ng pangyayaring yun ang kanilang relasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Maraming salamat sa programa niyong ito dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na maibahagi ang isang bahagi ng aming buhay. Isang kwentong hindi kailanman makakalimutan. Maraming salamat po ulit sa inyong channel at naway magpatuloy kayo sa pagbibigay ng boses sa mga katulad naming may kwentong kababalaghan.